Clear zone for fences. When fences are used to designate a restricted area perimeter barrier, an obstructed area or clear one should be maintained on both sides of the restricted area fence. Where exterior walls of building form part of restricted area barriers, there must be an obstructed area or clear zone should be maintained on the exterior side of the building wall. Kapag ang bakod ay ginamit o nilagay natin sa isang restricted na lugar, kung saan ang mga panlabas na pader ay bahagi ng pinaghihigpitan, dapat meron po tayong pwesto o lugar na walang harang. At dapat nasa harap ito o nasa panlabas na bahagi ng lugar. The purpose of such area is defeated if overgrown vegetation is high enough to provide concealment of a person lying prone on the ground. Ang layunin o alituntunin ng naturang lugar ay matalo o hindi magawa dahil sa pagtaas ng mga halaman kung saan sapat upang makapagbigay ito ng pagtatago sa isang tao. Vegetation must be retained in clear zones for erosion control or for legal reasons should be trimmed or pruned to eliminate concealment. This include branches of tree protruding inside the interior perimeter area or be checked by security patrols at irregular. Ang mga halaman ay dapat nasa isang lugar na walang harang para sa legal na rason kasama ang pagputol sa mga sanga na humaharang sa lugar upang masuri ng mga security patrols sa malayo ang distansya. Inside clear zone should be at least 30 feet. Outside clear zone should be 20 feet or greater between perimeter barrier and any exterior structure, vegetation, or any obstruction. Restriction. In those facilities where space land is available but the fence does not meet clear zones guidelines in its present location, relocating the fence to obtain a clear zone may not be feasible or cost-effective. Therefore, we recommend alternatives to extending the clear zone by increasing the height of the perimeter fence and installing double outriggers to compensate for the close proximity of edge of concealment. Sa mga pasilidad na maluwag ang lugar pero hindi makasunod sa clear zones guideline, ay nirekomendahan na taasan ang mga bakod at magdagdag ng double outriggers upang maiwasan ang pagtatago ng mga tao. Warning sign. Ito yung mga madalas natin nakikita sa isang lugar na kung saan nagbibigay ng isang babala. At kadalasan nakasulat ito sa English at preferred language nila para maintindihan din nila. Tapos, ito naman yung mga halimbawa ng warning sign na kung saan pag nalabag mo ito, pwede kang makasuhan. Tapos, ito naman yung no trespassing. No trespassing, ito yung pinagbabawalan kang pumasok sa isang lugar na walang pahintulot ng may-ari. Condition of entry are posted in each gate. These signs are approximately 4x6 in size to warn of the possible consequence of detected unauthorized entry. Terms and condition of entry. Ito naman po yung mga terms and condition nila bago po kayo makapasok sa establishment or property. Ito po yung mga pinagbabawal nila. No alcohol, no smoking, no animals, no flammable items. Please supervise children. Kaya naman po nakapaskil sa gate nila yung terms and condition of entry nila para po maabisuan or ma-warningan ang mga taong papunta sa isang property or establishment. Ito naman po yung condition of entry, proof of vaccination is required. Gawin natin example yung nakaraang pandemic noong 2020. Hindi pwede pumasok sa karamihan na establishmento kung hindi ka vaccinated at di ka nakapagpakita ng vaccine card. Condition of entry, sign lang din po ito, pwede rin po pumasok sa warning sign ng unang nireport ng kagrupo. Posted at each gate so that they can be seen from at least 25 feet from any approach to the unit. Itong mga warning sign at condition of entry ay nakapaskil or nakalagay sa lahat ng gate ng establishment para makita ng paparating na tao or visitor 25 feet away. Good evening, sir. Explanation about the three lines of defense. The first line is management directly involved in daily operation. The second line, risk management and compliance, oversees processes and ensures compliance. The third line, insurance, internal audit, provide independent review and reporting to ensure the effectiveness of the first two lines.
And the second is secure looking system. Secure looking system aims to prevent unauthorized access by employing various mechanisms to deter entry and ensure only authorized individuals can unlock the door. Thank you. Yung interior parameter controls naman po is ang second line of defense. Nasusubukan po siya pag nakapenetrate na yung isang unauthorized person sa exterior part of the building. Sa loob po kasi ng isang establishment is may mga iilang part na may mga specific employees lang ang nakakapasok. Just like ang interior defense, interior perimeter controls, isa siya sa mga facility na yun. At ginagawa naman to para maprotektahan ng isang equipment or mapigilan yung mga unauthorized disclosure ng mga informations. Senior facility or office manager is responsible for determining whether interior controls are necessary. Facility manager ang namahala sa isang gusali na nasa sakupan nila tulad ng kumpanya, paaralan at opisina. Layunin din nila na nasa maayos at nasa tamang maintenance ang isang building tulad ng mga electricity, elevator, aircon at mga security controls. Office area controls includes key accountability system, locking devices, and access control system such as sign-in registers and identifying credentials. Sila rin ang namumuno sa maintenance upang masiguro ang operasyon ng pasilidad. Ang pangalagaan ng budget para sa maintenance, repairs at upgrades. Tiyaking sumusunod ang gusali sa mga regulations, batas ukol sa kaligtasan, kalusugan at kapaligiran. So sa interior security control, mahalaga na meron tayong balance approach tulad ng sabi sa slide 53. Dapat natin consider yung value, criticality, and vulnerability of asset kapag dinedetermine natin yung extent ng control. Additionally, dito sa slide 54, sinasabi dito na dapat kino-consider din natin yung cost effectiveness of the security. Sabi nga dito, the cost of security control should not exceed the value of the item or areas to be protected. Kaya mahalaga din dapat na maging practical at may proportionate na approach sa security.